January na naman at kabi-kabilaan na naman ang refusal ng ilang mga kababayan natin sa pag-apply ng trabaho at yung iba nga sabi natin ay na-layoff dahil sa iba't ibang dahilan ng mga companies at marami sa mga kababayan din natin siyempre ang naghahanap ng another opportunities, no? Pero tandaan natin na kapag na-layoff tayo, it is not the end of the world, no? Maraming mga bagay. Although, let's say na mahirap ang pag-apply sa kasalukuyan, but it doesn't really mean na nagtatapos na doon yung inyong pag-asa na kayo ay makahanap ng panibagong trabaho. Actually, ang layoff dito sa Canada ay it is not a big deal naman talaga in terms of long-term ba ito o yung permanent ba ito. So, naikwento ko na rin sa inyo yung nung na-layoff din ako na tumagal lang ito ng 2 buwan and luckily mayroong mga programa ang gobyerno natin para hindi ka mawalan, siyempre, ng pera. Kailangan mo yun, di ba? Kasi ang katotohanan dyan ay ang iniisip ng mga kababayan natin kapag na-layoff, anong kainin namin? Ano ang pwede naming maging pera sa mga susunod na buwan? Yun ang usually na tanong ng mga kababayan natin. So pag-usapan po natin yan. Kung ano ang gagawin ninyo kapag na-layoff kayo dito sa Canada o na-layoff ang isang manggagawa dito sa Canada. This is not only true sa mga kababayan natin, kundi totoo ito sa lahat ng may status dito sa Canada that they can, syempre, yung avail sa mga program ng government na nararapat sa mga taong bayan, no? Ito yung mga, let's say, karapatan o kaya naman benepisyo ng isang manggagawa dito sa Canada kapag ikaw na layoff, no? Dapat mo malaman ito kasi mahalaga ito para nang sa ganun, pagdating ng panahon na ikaw ay, siyempre, nawala ng trabaho, nawala ng pera, ano ba yung maibibigay ng gobyerno para sa iyo? Although sinasabi ko palagi sa mga estudyante ko dati at kahit nasa ngayon at sa mga kakilala natin na do not ask kung ano ang maibibigay sa ng gobyerno kundi ano ang maibibigay mo sa taong bayan o ano ang maisishare mo sa taong bayan o sa society as a whole. Not necessarily pera, pwedeng maging service, ano? So, pero sa ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung anong ma-avail niyo from the government of Canada. Unang dapat nating makita dito, ano ba yung halimbawa, binigyan ka ng notification na ikaw ay mali-layoff, dapat malaman mo yung terms and conditions ng pag-layoff sa iyo. Halimbawa, kasi iba't iba, no? Depende sa company. Dapat meron kang letter na notice na ikaw ay notice of layoff, parang ganon, na nagko-conform kayong pareho ng employer mo at ikaw, syempre, nakabatay doon. Halimbawa, in lieu of, ano pa ba yung sa mga susunod na panahon? Let's say, hindi na namin kayang pasoldohin ikaw, parang gano'n, blah, blah, blah. Pero yung remaining na sweldo mo, ibibigay pa rin namin, something like that, no? Dapat ma-notify ka. Dapat may letter ka na matatanggap from your employer na nagsasabi na ikaw ay na-lay off na nga at may mga terms and conditions doon na dapat mong makita, no? Kasi mahirap na pipirma ka na lang basta at dapat mong basahin yung mga terms and conditions doon. Para nang sa ganun, alam mo sa mga susunod na panahon, bakit kaya hindi pa ako tinatawagan? Baka pinirmahan mo doon na yung pag-layoff mo after 2 months ay permanent na tinatanggal ka na pala, parang gano'n, na may separability clause doon sa baba. So, basahin yung mabuti yun, ano? Kasi sa mga susunod na hakbang mo, mahalaga din yun. Halimbawa, no? Kaya may bibigay ba yung mga huling sahod mo, yung mga huling benefits mo, something like that. Dapat maliwanag na nakalagay doon sa letter. Letter pa lang po pinag-usapan natin dito. Na makikita mo doon, malinaw na naka-specify kung ano yung mga benefits mo from your employer na matatanggap mo pa sa mga huling panahon na ikaw ay pagkatapos ng layoff period, parang gano'n, ano? Isa pa na dapat ninyo makita, dapat makuha ninyo, masecure ninyo, o bigyan kayo ng kopya ng tinatawag nating ROE o yung Record of Employment. Yung Record of Employment, dalawang beses akong kumuha noon nung pandemic at nung during pandemic, nakakuha ko ng dalawa and then yun ang sinabit ko kasi yun ang kakailangan mo sa susunod na step natin, no? So, ROE. What is ROE? Ito yung record of employment mo from the time ka na nag-start up to the end ng iyong service doon sa isang particular na employer mo. Dapat makita mo yun kasi mahalaga na malaman mo at pagdating kasi na meron kang apply sa mga susunod na panahon, makikita mo doon yung length of service mo, no? Pero usually naman kasi ibinibigay na ito ng employer mo sa Service Canada o kaya naman pwede kang ikaw ang humingi ng kopya. Pwede rin yun.
Pero kung sinabi ng employer mo na don't worry, kami na ang sasubmit ito sa Service Canada pagdating ng application mo sa susunod na step natin, well and good, ano? Pero kung minsan, maganda rin ako buha ka ng kopya. Pero ako naman, because I trust my employer, former employer, at yun din ang kagandahan na magkaroon kayo ng rapport ng employer mo at ikaw, para sa ganon, yung with all your trust, no? Kahit na sa mga ganong panahon, ay kaibigan mo pa rin sila at kaibigan pa rin kanila, parang ganon, ano? So, tingnan mo yung mabuti yon na makikita doon yung record of employment mo, either yung hard copy o yung soft copy na ipapadala na sa Service Canada na nag-i-indicate doon na ikaw ay may bond dati doon sa employer na yon sa pamagitan ng service na inalay mo sa kanila. And syempre, sinweldohin kanila, parang ganon. So, yun ang kainaman nun na sinasabi na ang record of employment, kumbaga ito yung track record mo sa employer mo, sa particular na employer mo na yun, no? Kaya secure o kaya naman tanungin yung iyong karapatan na pwede akong mag-secure ng kopya ng record of employment o sila mismo ang papasa sa Service Canada, no? O kaya naman kung hihingin ng CRA, hingin, may bibigay ka at may bibigay sila, parang gano'n. Yun, ito na isa sa mga problema natin. Ano, Kuya Rod, paano kung halimbawa wala na akong trabaho, ang nakasunod doon, lay off ako for 2 months and then hindi nila alam kung ma-hire pa nila ako or hindi, no? So, ang kahalagahan dito sa Canada, nagbabayad ka ng tax, meron kang tinatawag na employment insurance doon sa iyong sweldo, automatic yun, tinatanggal, sinislas yun sa iyong mandatory yun, sa iyong sahod, pero pwede rin ata hindi. Pero mainam na meron kang contribution sa employment insurance, no? Pag nawalan kang trabaho, yun ang takbuhan mo. Kami, ako, yung asawa ko at yung family ko dito, ay tumakbo kami sa Government Canada, Service Canada itself, na nagbigay sa amin ng, kumbaga, sapat na pananalapi during the time na merong difficulties. Like yung pandemic nga, na na-lay off kami, at nag-apply kami for employment insurance. No? Qualified kaming lahat in the sense na nawalan kaming trabaho and at the same time ay kailangan namin kumain, kailangan namin ng pera, di ba? Pambayad ng bills and so on and so forth. Hindi naman naghihinto yan di ba? So kailangan namin, nag-ask kami, nag-apply kami sa government and then, binigyan kami ng salapi ng gobyerno ng Canada habang wala pa kaming trabaho. Pero ayaw mo naman, syempre, na panghabang buhay na wala kang trabaho. Ayaw mo naman umasa sa gobyerno na lang kasi hindi rin sapat yon, no? Kasi may mga bills ka and so on. Mabuti lang sa amin, 3 kami dito during that time na nawalan kami ng trabaho, pinagsama-sama namin yung pera namin, nakabayad kami ng bills, nakabayad kami ng pagkain namin, ng gas, ng sasakyan, and so on, makukuha naman lahat yon doon. Kaya lang siyempre, sapat lang, wala ka ng extra doon, no? So ayaw mo rin yon. Pero ang kainaman dito, sa panahon na wala kang trabaho at kailangan mo ng pera, nawalan ka ng trabaho, hindi mo alam kung kailan ka makababalik, merong employment insurance. Yun ang kainaman ng contribution mo, bi-weekly o kaya naman monthly, depende, salary, doon sa tinatawag nating sa card mo o doon sa pay stub mo, no? Makita mo doon, EI, yun ang benepisyo doon, employment insurance, no? Hindi ka mawawalan ng pera. So, ibig sabihin, kahit paano, kakain ka, no? Makababayad ka ng counting bills. Parang gano'n. Yan, dapat mo rin malaman yung tinatawag nating exit package. Ano yung mga exit package mo? Yung huling sweldo mo, yung mga insurances mo, dapat na paid nila yon. And then, of course, yung vacation pay mo, sick leave mo, kung mandatory man, kung pwedeng i-monetize yun, dapat bigyan nilang lahat sa'yo. So, yung nangyari sa akin, alam niyo po ba, nung na-lay off kami, ay binigay sa amin yung employment package within parang 2 months. Binigay na lahat sa amin, kinolekta na lahat namin yon and then na-turn into money, na-monetize yun. Yung sick leave, vacation leave namin, kasi medyo malaking company yung pinasokan namin noon, at naibigay lahat yung package na yon. And then may mga remaining days pa na halimbawa ng trabaho ka, dapat mabawasan mo yun hanggang sa huling oras. Dapat kwentahin mo, dapat malaman mo kung kailan ka huling pumasok, kung ano yung mga packages mo pa na dapat mo kunin, sick leave, vacation leave, kung may severance package ka na hindi mo pa nakukuha, parang ganon, na nung last year, parang ganon, ano mo na yan, pagsama-sama mo na yan, kwentahin mo na yun kung ilang oras yun, ilan sa money ano yun,
katumbas ng money, that's what I mean, ibigay mo sa kanilang lahat yon and then kukumputin nila yon according to, syempre, sa service ng trabaho mo. Parang ganon. So, makakarapatan mo lahat yon na dapat mong hilahin kunin from them dahil mahalaga, syempre, kailangan mo ng pera, hindi ba? Sa mga susunod na panahon. And then, pag nakuha mo na, nakolect mo na lahat yon, you can apply now for Employment Insurance sa Service Canada. So tutulungan ka ng over the phone naman yon, madali lang silang makausap. Basta kumpleto yung services mo doon sa mga nakaraang buwan o kahit hindi pa, basta meron kang mga package na ganon, you can apply for employment insurance. And of course, yung package na hindi mo pa nakukuha, dapat maibigay nila yun. Kasi kung lalo na kung hindi sila sigurado na ikaw ay makakabalik pa sa iyong trabaho because of the layoff na tinatawag natin, you can get those benefits from. So sana po ay may natutunan kayo sa pag-uusap natin ngayong araw and mag-comment lang po kayo down below kung ano yung mga katanungan ninyo at susubukan ko na sagutin yung mga questions niyo, mga queries niyo. At parang sa ganun, kahit paano makapagbigay tayo ng information about this. I'm not an expert. Do not rely on me. May mga expert pa dyan. Always go to the governmentofcanada.ca, IRCC, Government of Canada, Service Canada, CRA, lahat ng packages na nandun at mababasa niyo po lahat doon. Maraming salamat at kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.